Ano kaya ang itinatagong yaman ng Benham Rice? It's time, solid archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Isa ang Benham Rice sa may pagmamalaking yaman ng bansa na matatagpuan sa silangan ng northern coastline ng Dinapigue, Isabela na may layong 250 kilometro o 160 milya. Ang Benham Rice ay isang undersea region, dating kilalang Benham Plateau. Ang nasabing mayamang bahagi ng submerged continental shelf ay nasa 35 metro sa ilalim ng dagat sa pagitan ng lalawigan ng Aurora at Isabela na sumusukat ng 13 milyong hektarya at higit na malawak sa pinagsamang laki ng Luzon, Samar at Leyte. Ang Benham Rice ay ipinangalan kay Andrew Benham, isang Amerikanong geologist na nakadiskubre nito. Kung pagbabasehan ang teritoryo, higit itong malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Noong Abril 2009 ay nagsampa ang Pilipinas ng full territorial waters claim sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf base sa panuntunan na itinakda ng Commission on the Limits of the Continental Shelf. Samantalang pinalad naman noong Abril 2012 na kilalanin ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS ang claim ng Pilipinas sa Benham Rice na inaprubahan bilang bahagi ng continental shelf at teritoryo ng bansa. Sa pamamagitan nito, ang Pilipinas ay makakakuha ng dagdag na benepisyo sa mineral at gas deposits maliban pa sa yamang dagat sa malaparaisong ilalim ng karagatang teritoryo na kung isa kang diver ay makikita mo ang likas nitong kagandahan. Ayon pa sa Department of Environment and Natural Resources, may malaking deposito ng methane hydrates o tinatawag din na methane ice sa Benham Rice. Sinasabing maaaring magpayaman sa bansa ang mga depositong ito bilang natural gas exporter. Ang natural gas ay ginagamit para mag-produce ng enerhiya. Ang eksaktong laki ng deposito sa Benham Rice ay hindi pa nasusukat hanggang ngayon dahil sa sinabi ng Department of Agriculture na mas makabubuting huwag nang magsagawa ng oil exploration sa Benham Rice at sa halip ay ireserba ang yamang tubig nito para sa seguridad sa pagkain ng Pilipinas. Nadiskubre din dito ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo na tinawag na Apo-Laki ng grupo ng mga mananaliksik ng New Zealand sa pangunguna ng isang Pinay na marine geophysicist na si Jenny Ann Barreto. Ang kaldera ay isang volcanic depression. Tinawag itong kaldera dahil hugis kaldero ito. Nabubuo ito sa pagyanig ng lupa mula sa magma na ibinubuga galing sa volcanic reservoir. Ang Apo-Laki Caldera na makikita sa Benham Rice ay mas malaki pa ang sukat sa Yellowstone Caldera sa Amerika maging sa iba pang kaldera sa ibang bansa. Ayon kay Barreto, umpisa pa lamang ito nang marami pang pwedeng madiskubre sa Benham Rice. Napakalawak ng mga lugar ng pangisdaan sa Benham Rice, kaya hindi dapat na makapanghimasok ang mga dayuhan sa napakayamang pangisdaan na sakop ng ating territorial waters. Ang mga Pilipinong angler ay tiniyak na maraming blue marlin, sailfish at iba pang malalaking isda na nahuhuli sa bingwit sa Benham Rice. Sa kabila nito, umalma ang maraming Filipino sa pagpayag ng Administrasyong Duterte sa mga Chinese researchers na magsagawa ng pagsasaliksik sa Benham Rice sa karagatang Pasipiko malapit sa lalawigan ng Isabela. 250 kilometro lamang ang layo ng Benham Rice sa Pilipinas at nasa ilalim ito ng exclusive economic zone ng bansa. Ang pagkadismaya ng mga Pinoy ay nag-ugat sa pag-angkin ng China sa mga isla at karagatan sa West Philippine Sea. Ang Benham Rice ay nasa silangang bahagi ng Pilipinas at higit na mas malayo sa China. Di umano, tila pinagnanasaan ng China ang Benham Rice na hitik sa yamang dagat at mineral. Sinasabing mayaman ang Benham Rice hindi lamang sa isda, pati na rin sa natural gas na maaring pagkunan ng enerhiya. Hinala ng marami na ito ang habol ng China sa paggalugad sa lugar na nangangailangan ng resources para suportahan ang bilyon-bilyon nitong residente at sa lumalala nitong power at energy problem. Dapat ba natin itong ikabahala? Ano sa tingin mo, Solid Archers?
Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!